Amen. Praise God. Tayo mag-isa tayo lahat. Purihin muna natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sing, shout.
dadako na po tayo sa ating prayer. At pangunahan tayo ni Brother Loloy. Pero bago yan, pangunahan po natin ang ating mga leaders. Kaya Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Clark, kaya Pastor Boyet. Amen. Maging po sa Paco, kay Pastor Bong Paulo at sa ating mga sister churches, kay Pastor Tata, Sister Girlie, Pastor Billy, Sister Girlie sa Bicol, Sorsogon, kay Pastor Marsing, Sister Delia, sa lugar po ng mga Bulan, Sorsogon. Maging po kay Pastor Chiboy, kay Sister Criza sa Olongapo. Meron na rin po sa bagong bukas sa Santa Mesa, kay Pastor Daniel Miras, Sister Rhea. Maging po kay Pastor Franco, Sister R.A. sa bagong bukas sa Singapore. Amen. Naman natin sila. Maging po ang ating mga missionaries sa ibang bansa. Nakikita niyo po sa ating screen. Naging po ang ating mga leaders mula po sa Pangulo, Pangulong Duterte hanggang sa mga pinakamababang official ng government. Amen. At ipanalangin po natin ang divine protection natin lahat dito kontra sa virus. Amen. Paging po lahat po ng mga tao. Panalangin din natin na maging COVID-free na rin ang Pilipinas. Panalangin po natin si Pastor Roddy Gacote, Pastor Tony Tino, Sister April Garcia, David Kilantang, Amin Lucci, Dr. Leon Fortuna, Domingo Lara Jr., Rosalie Francisco Serrano, Francis Aminio Mirna Pantua, Perlan Blanco, Haxel Hasher, and Aljun Calape. Amen. Alam po natin ang iba't ibang mga karamdaman po nila. Amen. Maging po yung mga karamdaman din po na hindi po natin nabanggit. Amen. Sino po may pangailangan sa gabing ito? Amen. Nakita po ng Diyos ang inyong mga kamay at sasagutin po na ang Diyos yan. Amen. Amen. Tayo po naniniwala po ito. At pangunahan na po tayo sa panalangin ni Brother Dito Lape. Amen. Sa ating prayer. Minsan pa, pray natin ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Yes, O God, hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Muli kami lumalapit sa iyong trono ngayong gabi, Panginoon. Lord, ngayong gabi, Panginoon, umaasa kami, Panginoon, sa bawat bagay nga narito, Panginoon. Umaasa kami sa mga bagay na gagawin mo, Panginoon, sa mga ito, Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, tinataas din namin, Panginoon, ang lahat na may karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo, Diyos, ang nangailangan, Panginoon, kagalingan, Panginoon. Lord, nalabas kami sa kusalang ito, Diyos, na dala namin taglay kasaganaan, ngayong gabi, Panginoon. Buksan mo ang aming mga kaisipan at puso, Panginoon, maging Panginoon, Diyos, ang aming tagapagsalita, Panginoon, bigyan mo ng double portion, anointing, Panginoon. Espiritu, itapon mo sa aming gurun. Lord, ngayong gabi, Panginoon, ngayong gabi kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Wala muna tayong kamayan at dahil po may COVID pa nga rin po, amen, hindi po tayo nakasiguro. So tayo po ituhin po muna, pagbatian na po muna tayo, ating Pilipino sa ating Pastor Will. Amen. Ang inawin natin ang halina't sama-sama.
Sunday School po. Bago po yan, 9 a.m. And worship service po is starting at 10 a.m. Sa gabi naman po, 6:30 p.m. po magpapasimula ang ating evening worship service. Pero sa gitna nun, 1:30 meron pong mga Sunday School ng mga bata sa Paco. Amen. I-share ko po, i-share ni Sister Hazel dyan sa kanilang sa ating mga wall. Amen. And also, meron din tayong midweek tulad po ito, Wednesday, papasimula po 7 p.m. Binago na po ito para makaabot po yung mga ibang mga disciples sa mga gawain. Amen. And then also, yung kay Pastor Emil, pag-uusapan po namin yun, yung revival ni Pastor Emil dito. Pero ang target date natin is December 12 to 13. Amen. Hindi ako nagkakamali dito date. Amen. Okay, so ito po. And then, wala na po akong nakalimutan. Pero meron po tayong mga discipleship pala every Monday. 8 p.m. po ito nagpapasimula. And then, abangan din po natin yung iba't ibang mga Bible studies sa ating mother church sa Paco. Every day po, hindi po kami kakamali na gawain doon. Amen? So, patuloy po natin i-feed yung mga kaluluwa po natin with the words of God. Hindi po tayo lihis. Amen? Wala na po nakalimutan, tayo po itadako na sa ating kalawang bahagi, ang pagbibigay dadalhin sa ating Brother Paul. Praise God! Hallelujah! Amen! Masaya ba tayo ngayong gabi? Praise God! Sapagkat nandito po tayo sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Wala tayo sa sabungan. Wala tayo sa inuman. Amen! Nandito tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Ang lahat ng Kristiyano sinigaw ng Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Masaya po tayong gabi at muli, ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon, praise God, sa isang pribilehiyo na ako'y makapaghamon sa inyo, amen, at maging sa ating buting pastor, Pastor Tim, sa opportunity, amen, na natasan ako na ako'y maghamon sa inyo ng pagdating sa pagbibigay. Praise God, amen. At ang pagbibigay po, mga kaibigan, ay ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon. Ang pagbibigay po ay ginagawa natin dahil bilang pasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung ating mabasahin sa Romans 6:32, itong pagkasabi ng salita ng Diyos, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, kaya niya ibibigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ang verse na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ay nagpaalala sa atin na walang problema sa Diyos. Amen. Kapag tayo ay humingi sa Kanya, ay Kanyang ibibigay. Kung tayo'y tapat, tayo'y pagpalain ng ating Panginoon. Ito po yung prinsipyo ng Biblia. Amen. Sa pagbibigay po, ito ay tayo nag-invest, nagtanim sa kaharian ng Diyos. Amen. At walang nasasayang. Ang sabi nga, in every piso, amen, comes to the Lord. Ang bawat halaga ay malaga sa ating Panginoon. Ang pagbibigay, amen, hindi tayo nagpapalakihan dito ng halaga, kundi nagpapalakihan tayo dito ng puso. Amen. Sa pagbibigay po, mga kaibigan, mga kapatid ko sa ating Panginoon, amen, aanin mo yung mayaman na tao, pero pagdating sa pagbibigay ay yung sobra-sobra lang yung binibigay. Ngunit kung ating napansin, amen, yung mga mahirap na mga tao, ito pa yung mapagbigay sa ating Panginoon. Amen. Hindi ito pataasan amounts na kanina, kundi palakihan ng puso. Kapatid ko sa Panginoon, ang sabi sa Galatians 6:9, amen, huwag tayong maghimagon sa paggawa ng mabuti. Amen? Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagon. Amen? Ating tulungan
gawain ng ating Panginoon, ating tulungan ng ating pastor. Amen. Kung ating napansin, praise God, behind na po tayo sa ating bayarin. Amen. At hindi ito kaya ng isa, hindi ito kakayanin na mag-isa ng ating pastor. Amen. Kailangan yan ang tulong natin. Amen. At dito, susubukan natin ang revival sa ating gawain. Amen. At alam po, mga taga-evangelista ay hindi po mahirap hamunin. Mga taga-evangelista, amen, ay mayroong puso mapagbigay. Amen. Hallelujah. At ang Panginoon na po ang bahala na magpapalas sa atin. Amen. Nakikita po ng Panginoon ang ating mga puso. Amen. Kung gaano tayo mapagbigay. Amen. At habang dinulukot po natin ang ating mga pera sa wallet. Amen. At hallelujah. Amen. Siyempre, ako nagbigay. Amen. Ako dapat mauna mahamon. Praise God. At tayo manalangin habang sa pangunahan tayo ng ating kapatid sa Panginoon tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabi ito, Panginoon lugar na muli kami makapagbigay. Ayon sa aming mga puso, Panginoon lugar, Lord, kaya bawat nagbibigay, Panginoon lugar, Panginoon mo Diyos, ibalik mo na sigsiglig at umapo at sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And the joy of the Lord. This is the overlooked sin. Nakita niyo po yung mga flyers na sinare ng mga iba't ibang mga kapatiran sa Makati. It is called complaining. Hindi ako naniniwala, hindi lang ako siguro kasi sa line of work ko, marami po talaga akong complaints na napupunta sa akin. And in turn, ako yung nagko-complain sa mga mas higher up sa amin kasi bakit ganito, bakit ganyan. Diba? Anything that's out of the norm, madalas tayo po ay nagko-complain. Pag ayaw po natin ng isang bagay, complain natin tayo. As Christians, this is the sin that most of us still have in our lives. Alam po natin, nakakarinig po tayo ng mga preachings about yung contentment. Amen? Pero madalas tayo pa rin ay nagko-complain sa isang ilang mga bahagi ng ating mga buhay. So we live in a world and society that is prone to complaining. Hindi lang po tayo, maski mga unbelievers talaga nagko-complain po talaga sila. Diba? Mas malala nga po yung sa kanila kasi nagkaroon tayo as Christians, nagkaroon po tayo ng contentment sa ating mga buhay. So hindi na tayo ganoon nagko-complain, pero hindi pa rin nagko-complain pa rin naman tayo. Amen. So, sabi ko nga kanina, ako sa trabaho ko, and not only that, meron sa mga bahay, meron yung mga kasawahan, nagko-complain sa mga asawa nila. Husband complains to their wives, wives complain to their husbands, and maging sa yung mga anak, di ba? Maging mga employees, nagko-complain tayo sa mga bosses po natin, amen? Lalo na yung mga, pag pinag-usapan na ang payroll, amen? Yung mga sahod, ito, nagko-complain talaga tayo, parang may konting maling compute. Amen na agad tayo, di ba? Alam po, as a worker din, nagtatrabaho, ganoon din po talaga. Amen. Pagka-konting mali, complain. Pero I learned na pabayaan na lang yung aking higher up na siya na po bahala sa akin. Basta ako, pag lagi na ako on time, gagawin ko yung trabaho ko, then siya yung bahala sa akin. Yun yung pinag-usapan namin yesterday. Amen. And yung complaining kasi, malaki yung malayo yung pinagalingan niya. It started kay Adam and Eve.
Alam niyo po yun, diba? Si Adam kasi, nung nakita ng Panginoon na kinain ni Adam yung apple, yung fruit. May madalas kasi sa mga luma, di ba? Apple yan tawag. Pero it's a fruit. Hindi natin alam kung ano yung tsura nun or ano yung lasa nun. Basta yun yung ay fruit na forbidden. Hindi pinagpabawal. Ang nangyari doon, nung sinabi ng ating Panginoon sa kanya, or tinuro ng Panginoon sa kanya na hindi mo pwedeng kainin to, tapos na pumainain. Ngayon, ang si Adam, anong sagot niya sa ating Panginoon? Diba? Ang sagot niya, yung babaeng binigay mo sa akin, binigay mo. Ito, tinuro niya yung blame sa ating Panginoon. So, sinisi niya ang Panginoon that He gave this woman sa kanya, and dahil sa babaeng yun, siya ay nagkasala. So, He not only put the blame on God, pero yung blame napunta rin sa babae, di ba? So, yung babae then, she put the blame on the serpent. And then nakita po natin dito, this is the history of complaining sa mga buhay po natin. At yun po, basahin po muna natin ang ating text sa Philippians 2, verse 14 to 18. Sabi po dito, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Verse 16, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ay, manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa mga inyong mga salita sa gabi ito. Lord, we pray na patuloy niyo kami samahan, O God, sa preaching na ito. Lord, anoint the preaching. And we pray, Panginoon, that your lips will be heard, not mine. We pray, Panginoon, samahan niyo kami. Fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. Alam po natin, nabasa po natin sa verse 14, so that po dyan, we should do everything without complaining. Pag naisip po ba sa trabaho nyo, or kung maraming in everyday life, maging po sa school, maging sa paglilinis ng bahay, tayo po ay nagko-complain. Amen? So pag tayo po ay nagiging, or kung madumi, sasabihin po natin, bakit madumi to? Hindi naman ako nagkalat dito. But it's a form of complaining pa rin. Tayo pa rin ay ayaw pa rin po natin yun. Sabi mo, everything that is out of the normal, or yung hindi normal sa ating mga buhay, complain agad tayo. Kasi sanay tayo, we're used to things na yung normal routines po natin. Pagka minalis po doon tayo na yung nagko-complain. Diba? So our first point as Christians, we should not complain and argue in order to obey God. So we should not argue in order to obey God. Amen. Sabi po dito, yung Christians should do everything without complaining and arguing. Kasi complaining, pwede rin po natin matawag na ito ay grumbling. Yung parang murmur. Bari pag kami inuto sa'yo, tapos sabihin mo, diba? Parang go-complain ka na pagdating sa gano'n. Sabi nga dito, it's a buzz, boom, meow, or murmur. Amen? So, pagka tayo ay discontented sa mga nangyayari, or kung tayo po ay binigyan ng utos ng ating pastor, or anyone who's higher, or who has a higher position than us, tayo po ay nagre-reklamo. Kaino ko ba yung reklamo pala sa Tagalog? Amen? So, the word arguing, sa Tagalog, in Greek is called dialogismos. Amen? Dito po nagkaroon or nanggaling yung salitang dialogue, yung pag-uusap. So, pag kinausap mo na isang tao, according to, or pinagtatanong na kayo, you're having a dialogue with that person. Amen? Or kung may pinag-usapan kayo, you're having a dialogue. Pero not necessarily yung arguing. Or sa text natin, it's called disputing. So pag may disputes tayo, amen, lagi natin nire-raise yun sa nararapat. Amen? Lalo na yung mga payroll. Amen?
Sa amin kasi yung payroll yung talagang may word na dispute. Tapos yung mga punches po natin sa mga logins po natin, ito po yung mga may disputes natin. So nakita din po natin yung mga classic example. Nabigay ko po yung kay Adam and Eve. Yung sa mga Israelites nung nalabas sila sa Egypt. Diba sila po ay nag-complain sa ating Panginoon. God delivered them from slavery. Tapos nung napunta sila sa wilderness, nagreklamo naman sila sa kulang sa tubig. Diba sa Exodus 15, mababasa po natin yan. And the lack of food sa Exodus 16. Buong chapter po yun. May sa Numbers 11 naman, they complain about their trials in the wilderness and how they wanted meat. Gusto nila ng karne. Amen. So sa atin kasi minsan, yung hindi tayo kumakain ng breakfast or lunch or dinner nang walang karne. Amen. Yung iba, kailangan importante yung may meat, lalo sa US. Ayaw po nila yung gulay lang. Gusto nila yung gulay kasi sa kanila parang appetizer lang or snacks. Kaya pag sinabi mong main course nila, that is their, doon na nila matatawag na breakfast, doon na nila matatawag na lunch, doon na nila matatawag na dinner. Amen? Or hapunan. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 9 to 11, we should not test the Lord as some of them did and were killed by snakes, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So nakita po natin dito, or mababasa po natin dito, hindi nga po kaaya-aya yung pag-complain or yung complaining ng Israelites sa panahon na yun. Pero ikaw, kung ilalagay ka sa situation ng Israelites, biro binigay sa kanila na humingi sila ng mana or yung meat sa ating Panginoon. Pero ang binigay sa kanila is mana, yung bread. Diba? For 3 days, yun yung kinakain nila. Ikaw, if you're in this situation, tapos umaga, tanghalian, gabi, tinapay. Amen? Tapos kinabukasan nila din, umaga, tanghalian, gabi, tinapay. Amen? Nahirap po. Mag-o-compare po ba tayo? Amen? Diba? Mahirap kasi yung kalagay nila. Pero tignan mo, yung makikita po natin, pinanish pa rin ng ating Panginoon sila because of their complaint. Amen? Sasabihin po natin, parang justifiable naman siguro yun, Lord, di ba? Kasi umagat ang kami gabi. Tinapay. Kami yung pandesal. Tapos walang kape. Amen? One of the things that we learned from Israel's wilderness wanderings is that complaining is incompatible with our salvation. Amen? So yung Panginoon ay pinanish sila, so therefore, hindi sila naligtas. Hindi na sila napunta ng promised land kasi they were perished or sila ay namatay. Amen? And also, you must understand that complaining is not a little sin. Ito ay malaki. It's a big sin. Makikita din po natin sa Hebrews 12 verse 15 po ito. See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Kasi yung complaining, pag ikaw ay nagreklamo, maririnig yun ng mga kasama mo. Yung mga ka-office mate mo, or so tendency sila rin, check din nila yung payroll nila. Diba? Tapos kung nakita nila may konting balik, sila rin magreklamo. Amen? And also, hindi lang po yun. Yung mga bosses po natin, kunwari, may reklamo po tayo sa mga bosses po natin. Kaya reklamo, magiging kakwentuhan natin yung mga ka-office mate natin or yung mga nakakasalimuha po natin. Ang tendency, nasisiraan na po natin or gumagawa na po tayo ng chismis sa office po natin. Which is hindi po kaaya. Amen? Pero po sa mga bata, sa mga nag-school. Amen? Hindi po tayo gusto sa mga teacher na ito. Ikwento po natin sa mga kasama po natin sa mga classmates natin. Diba? I know kasi ako, 10 years akong estudyante sa college. Amen? So ganun po yung nangyayari po sa amin. To the point na naging yun, sa ibang lesson naman yan. But anyway, let us remember the time Israel was at the border of the promised land and how they sent 10 spies to survey the land. Kasi diba, may dalawang pumasok, ay yung 10 spies na yun, out of those 10 spies, dalawa lang yung nagsabi na maganda yung bunga doon sa promised land.
tapos yung 8, sabi nila may mga giants po doon. Di po kaaya-ayang lugar yun. Amen. Yun nga yung promise na ng ating Panginoon. Ibig sabihin, if we don't hindi kayo niniwala sa ating Panginoon, then we don't trust God pag tayo ay nagre-reklamo. So kailangan hindi po talaga tayo magreklamo sa mga nangyayari po sa atin. Amen. So many people in the church are in a wandering experience in their spiritual life. Hindi po tayo nagpo-progress, hindi po tayo napupunta sa promised land po natin. Amen. And there's a reason because the bitter root is destroying the harvest. Amen. So ito yung kailangan na judgment sa ng ating Panginoon or yung pinangako na sa na promise ng ating Panginoon ay hindi mo na susunod kasi nagre-reklamo mo na. Amen. Kung nagre-reklamo na tayo, amen. Ako din kasi madalas din ako magreklamo. Siyempre, I work in a technical support company. So, yung mga customers ko po, nagre-reklamo sa akin. And me in turn, bakit gano'n? Tatanong ako, bakit gano'n? Hindi ginawa ito. Kung dapat hindi ginawa ito. Kasi, for example, pinangakuan yung isang tao na may pupuntang technician, tapos tatawagin yung customer sa amin, bakit hindi pumunta yung technician? Siyempre, tatawagin na, question namin yung mga technician na yun, bakit hindi mo ginawa? So, amen? So, it's a form of complaint na rin. Amen? Tayo po ay nagreklamo na rin. And also, kwento ko lang din sa trabaho po namin kasi, dito po ako nag-complain sa customer. Isa sa pinaka-memorable experience ko, biro mo kasi, ang saksakan ng modem, familiar naman po tayo sa internet po natin, diba? Pagka yung sa Australia kasi, ang internet po nila goes through or yung telephone line goes through the modem as well. So, internet and phone service nasa modem na. So sabi niya, hindi daw gumagana yung phone service niya. Tapos sabi ko, saksak mo yung telephone line doon sa green socket ng modem. Mga kapatid, 24 minutes ako nagsasabi, isaksak mo yung telephone line doon sa green socket. Hindi pa rin niya ginagawa. Dito ako nagreklamo talaga sa customer. Natapos yung call po namin by 50 plus minutes, mga 1 hour na. Dahil sa simpleng bagay na yun, saksak mo lang yung phone socket or yung phone cable dun sa green na socket. Alam ko naman na hindi siya colorblind. Kasi may mga ganun din kami customer, colorblind customers. Pero yun nga, hindi naman siya colorblind. Hindi niya lang talaga ako pinapakinggan. Kaya yung mga kasama ko nung wala pa kasi COVID, nakagano'n na ako sa mesa ko, naksak mo yung phone ko socket sa green board. Ganun yung ginagawa ko. Nagreklamo na talaga ako sa kanya. Amen. Anyway, ganito po tayo. Some Christians have the tendency to complain. And we are constantly under God's discipline. Pagka tayo nagko-complain. Kasi ang Diyos kasi, God's loving parent, alam po natin yan. And He's seeking to turn us away from our petty tantrums, yung mga nag-wiles or nisumpong po tayo. Amen. Complaining is like telling God He doesn't know what's best and that He doesn't care. Amen. So kailangan po talaga tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. And we also acknowledge God's sovereignty in all situations. Kailangan na lang po natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng situation. Amen. So we trust God enough to do that. All things, sabi natin, diba? All things. Ephesians 1 verse 11, God works all things, diba? All things din nakasunod doon. And also, kailangan din po natin dandaan na yun nga, we will learn things, we will learn contentment sa mga provisions ng ating Panginoon. Sa 1 Timothy 6 verse 6 to 8 nakasulat dito, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it, but if we have food and clothing, we will be content with that. Amen. Kung tayo po ay may mga pagkain, may mga damit tayo, then dapat po tayo ay makontento. Kasi meron po kasi talaga na walang mga damit, wala rin mga
pagkain, wala rin po sila matitirhan. Amen? So blessed pa rin po tayo with what we have today. Amen? And He says, if we have food, clothing, we are able to be content. So, tayo po na daw sa ating second point. Christians should not complain and argue in order to grow in godliness. So that, sabi sa Philippians 2 verse 15, diba? So that we may become blameless and pure children of God without fault. So kailangan tayo ay maging blameless. So Paul gives further reasons for us not to argue and complain dito. Amen? So that you may become blameless. So pagka tayo hindi nag-complain, we will then become blameless. We will become pure children of God without fault. Alam po natin that we are already children of God nung tayo tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, how do children of God grow in godliness? Amen. Sa Philippians 2:15. Makita po natin, Paul seems to be giving descriptions of children of God who are growing godliness but by not complaining and arguing. Amen. So yung word na blameless, hindi naman ibig sabihin ito yung perfect ka na kung hindi ka nagko-complain. Amen. But it means that it's any person who is practicing holiness. And it means that no charge can be sustained against a person. So, makikita din po natin ito sa Daniel 6 verse 4 to 5. Sabi po dito, at this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy, but neither corrupt nor negligent. Finally, these men said, we will never find any basis for charges against this man Daniel unless it has something to do with the law of his tribe. Amen? So nakikita po natin dito si Daniel, siya po ay blameless ng panahon niya. Wala po siyang ginawang kamalian sa mga kapwa niya. Hindi po siya nagreklamo. At sinunod niya lang talaga ang ating Panginoon. So we see this blameless in Paul. Si Apostle Paul. But he said he would not eat meat or drink wine if it caused another to stumble. Amen. So makikita po natin dito, we will grow in godliness pag tayo po ay nag-develop ng purity sa ating mga puso. Amen. So if you're pure, ibig sabihin wala kang halo. Wala kang halong worldly. Amen. Parang yung wine, di ba? Pag kinala mo sa tubig, iba na yung lasa. Or kung yung Coke, kinala mo sa tubig. So, purong Coke lang ito. Amen? Or purong tubig lang ito. So, ganun po dapat tayo. We need to be one with another. Hindi po dapat tayo sa gitna. Sabi natin natin sa if you're lukewarm, hindi ka pa rin makapasok sa ating kanan ng ating Panginoon. And also, Christians will grow in godliness by being without fault. Without fault can be translated without blemish or spot or defect. So ito po yung nakasulat po dito sa ating text din sa Philippians. And also, basahin po natin sa James 1 verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So, kailangan po talaga yung worldliness ay hindi mapunta sa atin. Or kahit nasa labas po tayo, alam ko po sa sarili ko na this yung complaining, isa sa mga yung hindi talaga natin may iwasan in a day-to-day basis. Pero kailangan hindi mag-attach po sa atin or hindi natin maisip lagi yung mga kino-complain po natin. Kailangan hindi ito matak sa mga puso din po natin. If not, madulungisan po yung ating mga puso. Diba sabi nga po, kumuha ng isang bond paper sa kanyang tulok, pwede din na agad. Diba? Ganun din po yun sa ating spiritual life. Kasi hindi po natin alam, with complaining a lot, na-apektuhan na yung pag-serve natin sa ating Panginoon. Kasi yung that small thing, lalaki yun. Yung parang yung, if you lie a lot, kung ikaw nagsinungaling,
hindi mo alam na nagde-develop na yung sinungaling hanggang sanay ka na magsinungaling. Amen. Pag hindi sa mga katotoo mo, hindi na nagiging totoo. Pasinungaling na, hindi na siya totoo. Amen. So kailangan maging ingat po tayo doon. And also, we need to have a heart na handang maglingkod talaga. We need to seek to be without blame. Having no fault in them that others can point to. Kailangan, ganun din po sa correction, di ba? Pag tayo po ay magko-correct ng isang tao, kailangan hindi po nila matuturo muli sa atin yung mga kasalanan po natin. For example, babawalan mo manigarilyo yung isang disciple, pero ikaw mismo ay naninigarilyo. Di ba? Parang sabihin ko nila back to you. Dapat hindi po tayo gano'n. Kailangan lang po talaga silang masabi po sa atin as Christians. Kasi nga Christians, ang dinadala po natin ay si Kristo. Hindi po sumasagili po natin. And also, this is our third point. Bale, marami po pala ito. And Christians should not complain and argue in order to be witnesses to unbelievers. Amen. So ito po yung sinasabi ko. We need to be clean para wala po talagang masabi yung mga unbelievers po sa atin. Kasi yung dinadala nga po natin dito is not Christ. So we are ambassadors of Christ. So kung yung mga pangalan po natin or yung mga ginagawa po natin ay hindi kaaya-aya or hindi maka-Diyos, then how can we call ourselves Christians? Amen. So kailangan po talaga na tayo ay maging malinis as much as possible. Sabi ko nga, diba, wala po perfect dito. Amen. Sa Makati, walang perfecto. Sa Paco, walang perfecto. Sa Mandaloy, walang perfecto. Anywhere in this world, wala pong perfecto. Amen. The world is twisted. It deviates away from God's original plan. Diba? Alam po natin na sobrang dami pong mga sabi nga, diba, ni Paul, perverse generation to. Yung maraming hindi ka-aaya-aya mga bagay na ginagawa, yung mga ungodly lusts, diba? Nakikita po natin sa iba't ibang mga text yan. So as long as we are dwelling in the light of God, though, we reflect His light and His glory. So kailangan magpabantay sa salita ng ating Panginoon. Kausapin po natin yung mga kasama po natin sa ministry na ito. And then mga disciples, mga pastors, kausapin nila, hindi porke kasi pastor sila, hindi naman sila makakausap kung busy na sila masyado. May time pa rin sila para sa lahat ng mga tao. Amen? As long as kausapin po natin sila. Kasi inisip kasi ng iba, kaya kami nandito, kasi itong mga wala pong mga ginagawa sa mga buhay po nila. Amen? Hindi po ganun. May mga ginagawa po kami, may mga busy kami, o may mga problema din kami pumapasok. Amen? Pero yun nga, we will definitely find time para sa inyo. Amen? As long as nakita nyo lang kami. As Christians then, we need to have a lifestyle of light. And if we have this lifestyle of light, then we will be able to draw people into Jesus Christ. Nung sinabi ko, di ba yung example ko kanina yung customer ko na ilang minuto kami tapos usap ng telephone cord. Nakita ng katabi ko, kung gaano ako ka-patient dun sa call na yun, tapos nabibilit siya sa akin pag gano'n. Pero siguro sinabi niya, siguro kung siya daw yun, binagsakan ko niya ng telepono. Sabi ko, hindi pwede yun, hindi naman yung utos sa akin na magbaba ng telepono sa mga tumatawag. Siyempre na kailangan pa rin sila ng tulong. Kailangan sila tatawag. Kaya tayo nandito, we have patience. And yung patience na nakukuha po natin is nakukuha natin sa ating Panginoon. Explain ko naman yun sa kanya. And yun, hindi pa rin naman siya tumatanggap din. Anyway, unti-unti. And it's a process. Lagi tayo nag-pray dapat sa mga unbelievers din. Kasi ito po yung mahalaga. Kasi hindi po tayo nadami if lahat po tayo niligtas na. Kung lahat po nang nasa Makati ay naligtas na. Mas okay yun. Kung lahat ng nasa Makati ay naligtas na o lahat ng buong Pilipinas ay tinanggap si Jesus Christ. Kasi ibig sabihin, we are now a Christian nation. Amen? Kung gano'n.
And also, maganda yung ipupungan nun kasi marami, hindi lang Pilipinas, kundi sa ibang bansa, pwede natin ikalat. I think yun explain sa conference yung importance noon, yung meron 12 disciples ang ating Panginoon, but those 12 made changes. Nung sa araw ng Pentecost, I think there were more than 100 people sa upper room, tinatawag nila. And then those people were able to preach to all nations. And so, biro po 100 people lang yun. Tapos, they were able to preach to all nations. And so, ganun din po yung dapat natin gawin. We need to preach to all nations. And the fourth point natin, Christians should not complain and argue in order to honor our leaders. And so, basahin po natin sa Philippians 2 verse 16, in order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. So, ang leader po natin dito ay ating Panginoon Jesus. Amen. The next reason Paul gives for not complaining and arguing in order to honor the apostle and his ministry to them. So, si Paul, nakatingin pa rin siya sa ating Panginoon. Yung reward na makukuha niya sa ating Panginoon. And by doing so, by not complaining, by being blameless, siya ay naging without spot and siya ay naging kalugod-lugod para sa ating Panginoon. And that's why he was blessed and he was able to write these things, these books. Amen. Alam po natin sa New Testament, halos po lahat or karamihan ng mga books ay sa kanya nanggaling. He was anointed by the Holy Spirit to write those books. Amen. So kailangan sundin po natin yun. Basahin po natin sa Philippians 4 verse 1. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. Kailangan po talaga mag-stand firm tayo sa ating mga pananampalataya. So yung mga, kung ano yung totoo, kung ano yung dapat, doon po dapat tayo. Amen. Sa 1 Thessalonians 2 verse 19, for what is our hope, our joy, or the crown, in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Amen. So the word Paul uses for crown in both these texts is not a royal crown for ruling, but a wreath given to the winner of an athletic contest. Kumari, tayo nagtagumpay na sa ating Panginoon and we reach the goal, tayo po, we will be awarded with a crown. Amen. Ganun din po yung mga crown, same crown that has been awarded sigurado kay Pastor Glenn Clark, kay Pastor Wayman Mitchell, di ba? They finished the race. So ito po yung award po sa atin. So alam po natin that life is a race. So pagka na tayo ay natapos na natin ang race na ito, if it's time to be called back to God, then awardan po tayo ng crown. Amen? If we do the things na nakasulat sa Bible. Amen? Sabi sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Amen? So kailangan talaga na tayo po kaya or we need to obey God or yung mga tao na nilagay ng ating Panginoon kasi kami yung mananagot. Mas sigit na kami yung mananagot kasi ano namin kayo, parang subordinates kayo or tama. Kami yung mananagot sa ating Panginoon if hindi namin kayo sinabay. Kaya nga tinuro ko sa correction, di ba? Kailangan lahat tayo nandito, anyone who is attending church, they should be in the ministry of correction. Kung ano yung mali na nakikita nyo, itama nyo agad right then and there. Okay? Usapan din po natin ang ating fifth point. Christians should not complain and argue in order to be joyful in every circumstance. And so kailangan, pagka hindi po tayo ay nagko-complain, tayo ay content na sa lahat, then we will definitely be joyful. Tayo magiging masaya. So, sabi sa Philippians 2 verse 17 to 18, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith,
I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. Amen? So ito yung last reason people para hindi tayo mag-complain and mag-dispute ng masyado. Or actually hindi masyado. Lahat. Kailangan hindi tayo mag-complain. Hindi tayo mag-dispute. Amen? If we do that, then we will have joy. Ito yung nakasulat sa ating text. So Paul even says, even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service of your faith. Kasi yung drink offering, kasi ito yung final part ng offering. Babasahin niyo po yung sa Leviticus 23 verse 18 and 37 as well. A person would offer a burnt sacrifice to the Lord and then pour some wine on top of the offering. And so yun po yung sila mag-offering po dati. Yung panahon nila. So si Paul, he was referring to both his and the Philippians' suffering for the Lord as a sacrifice. And he may be alluding the possibility of his future death as the drink offering. Amen? Kasi ito yung reality sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Complaining and arguing or disputing does not only affect others negatively, but it also affects us. Amen? It affects us, it ruins our joy, and it also, as a result, it also affects our spiritual life, our spiritual health. So, kailangan hindi po talaga tayo mag-complain. Paul says that even if the worst thing happens is potential death, the Philippians should still rejoice. And so, kahit sa'yo mamatay, gusto niya ngayon mag-rejoice pa rin yung mga taga-Pilipos. So, ano nangyayari? Kasi nga, he wanted to impart na ang Diyos pa rin ay sovereign. Hawak pa rin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. If it's God's will na ikaw ay mamatay sa araw na yun, then so be it. Amen? Yung ito sa atin kasi gusto natin, wag muna Lord, wag muna Lord. May marami ba akong balak. Pero those who are willing to die for Christ, for righteousness, sa ating mundo, those ay talagang mabibigyan ng crown sa ating, ng ating Panginoon when they meet God. Once we finish the race, then masasabi po talaga natin na tayo po ay nabigyan ng crown. Amen. So, sino po ang gusto magkaroon ng crown na gano'n? Napakaganda pagka tayo ay binigyan ng crown noon. So, totoo bang possible na magkaroon po tayo ng joy in every circumstance? Siguro pagka mahirap, di ba? Pero kung nanaisip po natin, we start with not complaining about everything, then maybe we can. So arguing and complaining is a characteristic of the world in sanlibutan. So we live in a world that has rejected God and therefore abides in a state of unthankfulness. Alam po natin sa mga bahay po natin, sa mga work environment natin, sa schools, they have a culture na mag-complain, and mag-dispute, o mga ipag-away. Amen? Ganun na rin po sa mga anak, sa mga magulang, sa mga anak. For Christians, this should not be true. God has called us not only to not complain and argue, but to be thankful. Sa 1 Thessalonians 5 verse 18, nakasulat po dito, di ba? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So ito yung will ng Panginoon sa mga buhay po natin. It is for us to be thankful in every situation. Amen? So naman po, malakpuan po natin natin. Ngayon kung ikaw ay nandito at ikaw ay hindi pa tinatanggap si Jesus Christ sa inyong mga buhay, I invite you to say this short prayer with you. Amen. Kasi alam po natin na tayo, we are filled with complaining. We always argue to obey God. We always argue. Hindi mo sa mga maliit na bagay. Alam po natin ito. Hindi na po bago sa atin na mag-complain. Actually, parang iba ako for heads, nag-complain po tayo sa lahat ng mga nangyayari. But we are called to not complain. Ito po yung utos ng ating Panginoon. This is one of His nanginutos ng ating Panginoon sa atin. And alam po natin na kung ang utos dapat sinusunod. Amen. So kung isa ka sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, you don't know how to say the
invite you to say this short prayer with me. Amen. Ibang prayer ng iyong puso at ng buhay. Kung ikaw yan, sabihin ka na, sabihin mo ito, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinapatawad ko rin ang mga nagkasala sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na namatay sa krus at nabuhay ng muli. Panginoon, nais ko tulungan mo ko sa aking buhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon. Kaya ni Jesus. Amen. Sunod mo yung short prayer na yun. You are now a child of God. And sabi namin sa John 1:12, sino mang sumampalataya at nabala, siya lamang ang pwede maligtas. Amen. So now we are calling believers. Amen. Tayo po ay manalangin. Usapin po natin ating Panginoon. If you have ever complained in your life, usapin mo lang ang ating Panginoon. Now is the time, the best time to repent of this. Amen. Alam po natin, alam po rin sa sarili ko, as a pastor, marami po rin akong ino-complain. So, tawagin out natin ang Panginoon.
ng spirit of contentment. Upang labanan po natin ang spirit ng complaining. Kasi ang complaining po talaga isa sa mga bagay talaga yung nakakasira po sa atin as Christians. Kailangan po tayo, samahan po natin ito ng prayer. If we feel like complaining, tayo po ay tumingin sa langit at panalangin na lang po natin kung ano yung ilagay natin sa prayer ang gusto natin i-complain. Amen? Sa ating Panginoon. And then, with that, samahan din po natin yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makikita din po natin yung message ng ating Panginoon sa atin. Yung kailangan po natin, which is the spirit of contentment, ito po ay natututunan. Not everyone knows this already. Not everyone is built in their hearts. So kailangan matutunan po natin ang spirit of contentment. And this one can only be done through prayer. So panalangin po natin sa ating mga sarili. Every morning when we wake up, as natin Panginoon na deliver us from complaining and to have a spirit of contentment sa mga buhay po natin. Kasi hindi lang yun, kasi sabi ko nga kanina, lahat ng mga kasama po natin ay makakapektuhan if we continue to complain. So in order to bring them to Christ, in order to bring them to God, then we need to remove this and ito ay mapalitan ng spirit of contentment. Amen? So, tayo muna yung manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. God, we pray that you will bless us with the spirit of contentment sa aming mga buhay. And that we will be able to bring this sa aming pag-alis po dito hanggang sa kinabukasan, hanggang sa aming yung muli pagbalik, Panginoon. We pray that we will be cleansed by your blood. In Jesus' name we pray. Amen! Salamat po. Dismiss na po tayo. At yun lang. Kaya nag-gabi sa inyo lahat. Thank you po sa mga nanonood. Praise God.